Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Nandito nga tayo sa Zone Test Motorcycles 10 Ab Caloocan. Kita ko nga mga kamots, meron na naman bagong labas na another scooter or maxi scooter, si Zone Test. So this time around mga kamots, ito nga yung pinakabagong Zone Test 400K. Ayan, so 400K naman ito mga kamots. At tingin ko medyo malaki-laki itong scooter nito. Ayan, so nandito tayo sa Zone Test 10 Ab Caloocan para alamin yung mga tinataglay nitong engine specs at features. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan. Simulan na natin. Okay, so this is the all-new Zone Test 400K. Wow! Ang pinakabagong labas na maxi scoot coming from Zone Test Motorcycles. Itong maxi scoot na ito mga kamots, literal talaga na napakalaki. Ayan, so although 400cc displacement lang siya, pero nagpalaki talaga kasi sa kanya yung mismong kaha niya. Malapad itong part na to ng body nitong bagong Zone Test 400K. So dahil sa napakalaki ng scooter nito, mga kamos, expect natin na meron din siya napakalapad at malaking visor dito, na clear visor. At ang kagandahan dito ay naka-electronic windshield na rin ito mga kamos, na meron ka lang pipindutin na button doon kung gusto mo siya nakataas o nakababa. Kaya kapag bumibiyahe ka na sa expressway gamit itong 400K, expect mo na talagang magde-deflect yung hangin dito gamit itong napakalapad na visor niya. So sa headlight naman niya, 2 portion. And ang kagandahan pa dito at nagpaangas dito sa scooter na ito, mga kamos, naka 3 units of projector lamp na rin siya, kagaya doon sa 400E. So expect natin na talagang pangmalakasan ng buga ng mga ilaw nito, no? So 2 units nga lang, medyo maliwanag na. Ito pa kayang 6 mga kamos, no? So 3 dito sa right side, 3 sa left side. And then yung pinaka daytime running light niya, dito na rin nakapwesto sa loob. Ang mismong headlight niya. Ayan. Sa turn signals naman niya, dito nakapwesto sa may bandang gilid. Meron siyang grills dito na nag-added aesthetics dito sa scooter na ito. Isa sa nagpalupit dito, mga kamos, naka-inverted front suspension. Naka-oversize front suspension, mataba-taba. Ayan, bagay na bagay dito sa laki ng motor na ito. Pagdating naman sa gilid niya, ayan, so wala namang gaanong ka-decals. Maliban lang dito sa nakalagay na 400K. Zone Test 400K. So nakalagay dito ay Zone Test na naka-emblem. And then ito naman yung footboard ni Zone Test 400K. So extendable yung paa natin hanggang dito. Wala siyang gulay board or malawak na footboard dito. Pero sa pagdating sa driver, extendable yung foot hanggang dito. So which is magbibigay sa atin ng more comfortable rides kapag kagamit na natin itong 400K ng Zone Test. Ito naman yung footrest para sa pillion rider natin na naka-matte black din, parang tinerno dito mismo sa kulay ng motor, no? Ayan, so pipindutin mo lang yan and then mag-i-engage na yung footrest niya para sa passenger. Malapad din, no? Kala ko manipis lang. Ito naman yung tambucho ni Zone Test 400K na katulad lang din ng mga tambucho ng mga naunang Zone Test na na-review natin. Pare-parehas lang sila ng itsura ng tambucho. Ganun na ganun din yung tip niya. And then naka-dual shock absorber na rin to sa likuran. And then meron na rin siyang built-in tire hugger na medyo mahabat malapad din, no? So hindi tayo mag-aalangan na baka magtalsikan yung mga putik doon sa engine bay kasi malapad na rin yung tire hugger niya rito sa likuran. Disc brake na rin to sa likuran, kaya mag-expect tayo na medyo malakas-lakas na braking power dito sa Zone Test 400K. Then ito naman yung taillight niya. So naka-LED na rin at kakaiba rin talaga itsura. Ayan, so LED, and then sa turn signals niya dito sa likuran, naka-integrated na. So wala na tayong aabalayan pa na baka may babali pa dyan. Or may built-in na plate light, and then meron na rin siyang reflector dito na color red. Sa fender niya, of course, malapad din talaga. Bago ko makalimutan mga kamos, ito palang Zone Test 400K, meron na rin tong built-in na camera para patlikuran. Ayan, so parang kagaya sa E tsaka sa G na nireview natin. Ayan, so ito yung pinaka-camera niya sa unahan, and then ito naman yung camera niya pagdating sa likuran. So dual camera na siya mga kamots, magbibigay sa atin ng additional safety at security features, lalong-lalo na kapag bumibiyahe na tayo. And then ito naman yung CVT ni Zone Test 400K, so wala na rin siyang kickstart. Ayan, and then malapad yung crankcase cover niya rito. Ibig sabihin malaki yung crankcase niya. And then ito naman yung fuel filter box. Alright, so proceed na tayo agad sa sukat ng gulong nitong pinakabagong Zone Test 400K. So sa harapan nito ay gumagamit ng 120
by 70 by 15 inches na max. Ayan. So by the way, naka-tubeless stud na rin po pala ito, harap at likuran. And then ang brand na gulong na ginamit ni Zontes dito sa 400K ay CST tires din. Naka J1 caliper na naka-2-pot, and then malaking diameter ng rotor disc. Sukat ng gulong niya sa likuran, mga kamos, ito ay gumagamit ng 140 by 70 by 14 inches naman. Grab bar niya, naka matte black paint finish. Alloy din yung ginamit ni Zontes. At makapal-kapal din. Siyempre, malawak yung scooter na to, malapad. Expect natin na malapad din yung upuan niya. Wow! Ayan, so kagandahan dito, naka anti-slip. Medyo wrap yung cover niya. At isa pa, naka camel back seat na rin. So may separation from driver to passenger. And then meron siyang additional na garnish dito sa upuan niya. Zontes nakalagay. Ito naman yung underseat compartment ni Zontes 400K na napakalapad, mga kamos, at napakahaba. Wow! Pero ayon kay Zontes, mga kamos, walang kakasyang full face dito. Half face, mangilan-ngilan na maliliit ang shell. Ayan. So, malapad yung underseat compartment niya na marami ka na rin mailalagay, mga kamos, na ng mga gamit. So, meron siyang separation. Ang kagandahan pa dito sa underseat niya, meron na rin siyang damper, seat dump, built-in or stock damper dito. And then hindi siya basta-basta babagsak. Pagdating naman sa fuel tank nitong Zontes 400K, dito na rin siya nakapwesto sa unahan, which is convenient, at least hindi na tatayo kapag magpapagasolina tayo rito sa scooter nito. So ayon kay Zontes Motorcycles, mga kamos, itong pinakabagong 400K na scooter nila naglalaman ng 17 liters fuel tank capacity. Ayan, so medyo malaki-laki. So bagay na bagay lang sa laki ng scooter na ito. So meron siyang dalawang side pocket dito sa may bandang ilalim ng manibela niya. So dito sa right side, ayon kay Zontes Motorcycles, kasya daw ang 1 litro ng Aqua Plus bote dito sa loob. Which is totoo naman, mga kamos, kasi nga malapad at malalim yung yung bulsa niya rito. Ayan, so bukod sa mga bote, pwede pa natin paglagyan ng motorcycle gloves, mga cellphone, mga barya, mga kung ano-ano pwede pa mailagay dyan, nakakasya dito. Sa left side, hindi mo mabubuksan to kapag hindi nakabukas yung mismong motor or hindi naka-activate. Wow! Yun yung kagandahan dito, mga kamos, no? So itong right side, mabubuksan mo siya kahit nakapatay yung mismo yung motor. Pero dito sa left side, hindi mo siya mabubuksan kapag hindi mo siya i-on yung mismong scooter na ito. Ayan, so ibubuksan lang natin siya, ipupush lang natin itong button na to. Ayan, meron din siyang malalim na bulsa dito. Ayan, so dalawang Aqua Plus na kaagad yung mailalagay nyo dyan para sa driver at sa passenger mo. Meron siyang built-in power socket dito na USB ready and then Type-C ready. Ayan, so bukod dito sa power socket niya dito sa bulsa, meron pa rin siyang power socket dito sa may tabi ng TFT display niya na naka-USB ready naman to, mga kamos. Naka-USB ready lang. So, ibig sabihin, meron ng power socket doon, meron pang power socket dito sa bulsa. So, total of 2 power sockets. Pero, 3 na kaagad yung matcha-charge mong gadget dito. Kasi dito sa baba, dalawang portion, isang USB at isang Type-C. And then dito sa taas, sa tabi ng TFT display niya, naka-USB. So, 3 na kaagad yung gadget na matcha-charge natin dito. Which is na, kung titignan natin, talaga napaka-practical at convenient din itong scooter na ito coming from Zontes. So, kakaiba yung itsura ng manibela niya. Meron siyang butas dito na 2. Then, naka-alloy. Ganda, tibay. So, sa left side, meron tayo ditong built-in passing light. Ayan. Makikita nyo, nagpa-passing light siya. And then, high beam, low beam, built-in hazard. Meron na rin siya. And then, turn signals left and right, busina. Ayan. And then dito naman sa mga additional buttons na to, mga kamos, para ito dun sa TFT display niya. Ayan. So pagka may maghanap kayo ng function. Ayan. Dito naman sa right side, nandito yung fuel tank opener. Ayan, stock lid. And then seat opener. May eco mode and then kill switch dito. And then patayan ng ilaw kung gusto natin nakapatay yung ilaw para tipid sa baterya. And then ito yung electric push starter. Ito pala, mga kamos, yung kulay pula para sa pag-on mismo or pag-activate ng unit. And then, ito naman yung electric push starter niya para i-start mo na yung engine nito. Okay, so bali, ni-start na pala natin itong 400K para lang maipakita pa sa inyo yung mga ilaw niya. Pero nagulat ako, mga kamos, ito pala mga switch niya, umiilaw. Ayan, so kulay pula, ganda. Kitang-kita to, lalong-lalo na sa gabi, mga kamos, no? So, para siya naka-domino na switch kasi umiilaw na siya. Ito naman yung itsura ng headlight ni Zontes 400K. So, hindi nga ako nagkamali, mga kamos, dahil napakalakas at napakatingkad din talaga ng buga niya. So, 6 units projector light ba naman siya?
Kaya expect natin na talagang maliwanag siya. Napakaganda rin ng taillight niya. Parang naka ano na daytime running light na kulay pula. Ang haba, simula dito, ayan, papunta rito. And then ito yung turn signals niya sa likuran. Sa hand grip naman niya, ito, so kakaiba rin yung itsura, and then nakalagay dyan yung zone test. Then bar end na naka matte black paint finish. Meron na rin siyang lever guard dito na plastic type. Nakalagay din zone test. So fully adjustable din yung brake levers niya. So i-adjust mo lang yan, depende sa haba ng kamay mo. Then meron na rin siyang park brake features dito. I-engage mo lang to, and then maglalak na yung gulong niya sa likuran, mga kamos, na kapag na magagamit natin kapag magpapark tayo sa mga incline or decline na kalsada. Yung side mirror niya, mataba yung pinaka-stem niya, and then alloy, and then nakadahon type na side mirror. Okay, so lastly mga kamos, dito na tayo sa instrument panel niya. So gaya na sinabi ko sa inyo, naka full TFT display na rin po itong Zontest 400K na napakaganda ng itsura or display niya. So colored na colored, which is lahat ng details ng mga scooter na ito makikita na natin dito sa instrument panel niya. Okay, so yan po yung looks and appearance itong pinakabagong Bristol Zontest 400K. Bagong maxi scoot mula kay Zontest. Kaya naman alamin na natin ng iba pang engine specs at features na tinataglay nitong maxi scoot na ito mula kay Zontest Motorcycles. Ang pinakabagong maxi scooter na ito mula kay Zontest ay mayroong 400cc engine displacement, 4-stroke single cylinder naka-single overhead cam with 4 valves. Pagdating sa max power at max torque nito ay hindi rin naman naiiba sa 400e ni Zontest na mayroon ding 38 horsepower at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 40 Nm at 6,000 RPM. Naka-electronic fuel injected na nga rin po pala ang fuel system nito habang kanyang cooling system ito po ay naka-liquid cooled na rin. Para sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng electric push starter. At dahil naka-maxi scoot style, ito ay gumagamit ng continuous variable transmission or CVT pagdating sa kanyang driving system. At para sa kanyang suspension sa harapan, ito po ay naka-oversized inverted fork at naka-dual shock absorber naman pagdating sa likuran. For the braking system, of course, parehas na ring equipped ng hydraulic disc ang preno nito harap at likuran. Na gaya nga ng aking sinabi ay magbibigay sa scooter na ito ng malakas-lakas na braking power. At gaya rin sa mga kapatid nitong Zontest, equipped na rin itong 400K ng dual channel ABS at traction control system. Kung pag-uusapan nga lang ay safety features ay hindi rin nagpahuli itong bagong Zontest 400K sa ganyang ka-reliable at very useful na braking features na magiging kapaki-pakinabang lalong-lalo na sa mga kondisyon ng kalsada na meron dito sa Pilipinas. At kagaya nga ng 400G at 400E na Zontest din, equipped na rin itong 400K ng dual camera na isa sa mga pinagmamalaki ni Zontest Philippines dito sa bagong scooter na ito na very useful pagdating sa mga biyahe at magagamit mo rin as a rider for the additional safety and security purpose. At para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 2,200mm, overall width na 870mm at overall height na 1,400mm. At meron naman itong seat height na 760mm at meron namang ground clearance na 150mm. At kung inaakala nyong mabigat ang scooter na ito dahil sa malaki ang kaha, nagkakamali po kayo dahil ito mayroon lang bigat na 195 kilograms. At yan ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong Bristol Zontest 400K. Kaya naman alamin na natin ng cash price at installment price nito dito sa Zontest 10 Ave Caloocan as of October 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong Bristol Zontest 400K, ang bagong maxi scoot na labas coming from Zontest Philippines. So magkano nga ba ito as of October 2025? Para po sa cash price niya, mamos, ito po ay nagkakalaga ng 378,800 pesos. Pagka kinuha nyo ito on the spot, bali maglales ng 30,000 pesos yung 378,800. So bali magiging 348,800 pesos na lang po itong pinakabagong Bristol Zontest 400K. So less 30,000 kaagad siya. Unfortunately, sa ngayon hindi pa available na kunin itong Zontest 400K as installment dito sa Zontest Motorcycles 10 Ave Caloocan. Kahit sa Bristol 10 Ave Caloocan, mamos, hindi pa rin siya available kunin sa installment. Pero wag kayong mag-alala, mamos, dahil mag-update naman or maglalabas naman ng advisory si Zontest Philippines kung available na ba kunin itong Bristol Zontest 400K as installment. So mag-abang-abang kayo, mamos, magkakaroon naman ng installment price nito.
So sa ngayon wala pa talaga. Sa mga nag-aabang nitong pinakabagong Zontes 400K, mag-message na lang kayo sa Facebook page ni Zontes Philippines. Ito po yung Facebook page nila. And then para naman makadirekta kayo dito sa Zontes 10 Up Caloocan, so ito po yung contact number na kukontakin ninyo kung gusto yung makapag-avail itong Zontes 400K at iba pa mga motorsiklo na dito. So meron sila dito as of October 2025 na Zontes 400M, 400G, 400E. Ayan, so lahat ng Zontes na yun, mamos, meron sila dito. Sa mismong pinaka-main nila to, mamos yung Zontes 10 Up Caloocan. So sa mga naghahanap na ubusan ng Zontes sa Bristol, so punta kayo dito sa Zontes 10 Up Caloocan dahil dito mas maraming mga Zontes motorcycles. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat of course sa branch manager nitong Zontes Motorcycles 10 Up Caloocan kay Sir John Albert Mariano. Maraming salamat kay Sir na nag-assist sa atin at nag-cater sa atin para i-review itong pinakabagong maxi scoot na ito na Zontes 400K. Abangan niyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin ilalabas natin sa ating YouTube channel. Marami pang mga motorsiklong lalabas bago matapos itong 2025. So stay safe, ride safe always.